Hey, what's going on guys? It's Sir Mau again. So today, ngayong gabi nga pala is may ituturo ako sa inyo. Okay, so baling ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano magpalit or mag-upgrade ng SSD. Ayan. So mula sa hard drive, papalitan natin siya ng SSD. Ito, solid state drive. Okay, so 120 gig na RAM sta. Okay lang na mababa siya, 120 gig kasi pang OS lang siya para bumilis. Okay, so ginagawa natin to, itong pag-upgrade ng SSD. Pinapalitan natin yung hard disk na naka-install dito sa laptop, papalitan natin nito para bumilis yung laptop. Okay, so napakalaking pinagkaiba nito. Once na nag-SSD na kayo, bumibilis siya. Okay, so makikita nyo mamaya kung ano yung pinagkaiba nila. I-upload ko sa ibang video. Okay, so para mapalitan yung hard disk, kailangan buksan yung likod. Okay, yan, kung makikita nyo dito, madali lang tanggalin tong Lenovo na to. Hindi ko alam yung eksaktong model, pero ilalagay ko na lang sa caption kung anong eksaktong model na ito. Okay, so ito, tatanggalin lang natin to. Okay, yung mga screw. Yan, so hula ko ang hard drive is nandito sa part na to, or nandito. Yan. Ito kasi exhaust. Intake to ng exhaust. Pasokan to ng hangin. Okay. Feeling ko exhaust lang to eh. Okay, so manipis kasi to na laptop. Lenovo laptop. Okay. So bubuksan lang natin to. Bali ikakat ko na lang yung video kasi para hindi magulo tsaka hindi humaba. Papakita ko na lang sa inyo pag nabuksan ko na to. So gagamit lang tayo ng screwdriver yan kasi screwdriver lang naman yan. Yan. So, balikan ko kayo once na mabuksan ko na yung laptop. So, ito nga guys. Okay, nabuksan ko na siya. Siya nga pala. Sorry nga pala. Medyo maalikabok yung ating desk ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo. Yan. Tapos, ito nga pala siya. Ito yung takip na tanggalan natin. Okay, so, tabi na lang natin to. Then, kung mapapansin nyo ito yung laptop. Okay. So, itong part na to. Ito yung battery. Ito yung pinaka-importanting part. Okay, so pag nagtatanggal kayo ng component, okay, ng laptop, importante rin na tatanggalin nyo yung battery. Hindi nyo tatanggalin, i-disconnect nyo lang. Ngayon ito, yan o. Dito, yan yung connection ng battery. Okay, importante yan. Pero sa case ng laptop na to, kahit hindi ko na yung tanggalin, okay lang. Okay, may mga laptop kasi na napaka-sensitive. Once na nagtanggal ka ng component, like hard drive, RAM, or kahit ano, yung dinisconnect mo, like gaya nito mga ribbon ng motherboard or touchpad or ano, clicker, mga ganon, or wifi, ito gaya nito wifi to. Kailangan mo siyang disconnect yung battery, yung built-in battery niya sa loob. So tatanggalin mo lang naman yung connection gaya na ito. Uhugutin mo lang yan. So dito hindi ko nagagawin kasi nga hindi naman sensitive tong laptop na to. Okay. Sa RAM nga pala, tingin ko andito yung RAM ng laptop na to, part na to. Hindi natin kita sa side na to. Okay, ito yung RAM nya, nandito sa loob. May cover lang pero andito yung RAM. So tapos ito yung CPU nya. Okay, CPU. Tapos ito yung heatsink, nasa harapan, nasa malapit sa may ano, papunta siya ng monitor. Ito exhaust nya yan. Okay, so ito CPU. Pansin ko dito parang nasusunog na ngayon, no? Medyo may katagalan na kasi medyo sunog na yung ano, heatsink. Katagal, normal yan sa laptop. Medyo maalikabok to, so lilinisan ko na lang din to. Yung mapansin nyo yan. Siya nga pala, wala ring hard drive bay dito. Mukhang tinanggal ng customer. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero nawawala na dito yung CD-ROM. Dito sinasalpak yun. Okay, dito siya nakakonect sa SATA na to. Ayan. Bakante yan mula kanina. Okay, so ito yung tatanggalin natin. Balik tayo. Ito yung tatanggalin natin, itong hard drive na to. Balit sa unit na to, meron siyang 500 gig ito na Western Digital Blue. Okay, ito yung tatanggalin natin. Tapos ipapalit natin yung binili ng customer na SSD. Okay, so pagkatapos natin ma-install to, may kabit itong SSD na to is ipapalit natin dito. Install natin ng OS, install natin, i-reformat natin para makita natin yung pinagkaiba. So baka hindi ko na maipakita sa inyo yung pinagkaiba nila, yung comparison, pero 100%, 101% bibilis to. Okay?
Kung medyo mabilis siya nung una, mas bibilis siya. Kung mabagal siya nung una, bibilis siya compare sa dati. Okay, so wag natin patagalin pa, masyado na mahaba yung video. Tanggalin na natin to. Okay, sa pagtanggal na ito, tong hard drive na to, hugutin mo lang, angat mo lang ng onte, ayan. Tapos i-disconnect natin tong SATA. Ito kasi meron siyang connection dito, SATA, data tsaka power. Pag hinugot natin, yan. Ay, pansin nyo, bunot na natin, ayan, yung connection niya, ayan, oh. Yung mga mingipin, ayan. So, 2.5 to. Okay, so itong binabili natin is 2.5 din. And 120 gig 2.5 SSD. Okay, so balikan ko kayo pag nabuksan ko na to. Okay. Okay, so ito yung SSD. Okay, ito na yung actual, yun yung box nya. Ito. Ito siya, meron siyang ganito. Okay, hindi ko alam kung tawag nito o etc etc, warranty ba o no. So ito siya. Yan, itong itsura niya sa actual. Yan, napakagaan lang nito compare dito. Okay, so ayan, papansin nyo magka-size lang sila. So ito, ipapalit natin dito. So balikan ko kayo. Okay guys, ito na ulit tayo. So naipalit ko na. Ayan, okay na siya. So siya na ngayon sasalpak natin dito sa HDD bay. Okay, so vice versa lang kaya ng ginawa natin kanina. Kung paano natin siya tinanggalan, ngayon ibalik lang natin ng pag ganun. Yan, hirap mag video ng isang kamay. Yan, tulak lang, medyo mahirap pag video ng isang kamay. So kailangan ko yata ng extra kamay yung pangatlo. Yan, so nakakabit na siya. Ayan, safe to go na to. Okay, so babalik na natin yung takip, mga screw, tapos ibuboot na natin siya kung mababasa niya ba ito. Okay, so hindi ko pa siya install ng OS ngayon. Hindi ko ipapakita ngayon yung pag-install ng OS kasi mahaba yung video, mahaba yung proseso ng pag-install. Okay, so sa ngayon is yung pag-install na lang muna ng SSD sa unit na to. Gaya ng sinabi ko kanina, ilalagay ko na lang sa caption or sa title kung anong unit ito eksakto kasi hindi ko makita. Mukhang dito makikita natin. Ayan, kita dito sa loob. Yan. Okay, so PC4, etc. Lenovo. Basta yan yung code nya. Yan din yung QR code yan. Yan yung model na yan. Okay, so ilalagay ko pa rin kung anong eksaktong model na ito. Okay, para hindi na rin kayo malito. Okay, balikan ko ulit kayo once na may balik ko yung takip para may pakita ko kung nababasa ba niya yung SSD natin. So ito nga, ibuboot na natin siya. Okay, so titignan lang natin sa BIOS. Okay, magbabayos lang tayo. Pindutin yung power tapos enter tayo ng BIOS. Yan, dito tayo sa BIOS. Kung makikita nyo dito information, okay, yan. Makikita nyo dito, yan, Lenovo IdeaPad 330 14IGM. Ito yung model nya. Okay, Lenovo IdeaPad 330. Okay, so may idea na tayo kung anong model to. Okay, so makikita nyo dito lahat ng details. Hard disk, ito hard disk Ramsta SSD S800 120 gig. Ayan, so nabasa siya. Okay, so success yung pag-upgrade natin ng SSD kasi ayan, nare-read siya ng laptop. Okay, so next na gagawin natin is i-reformat pero hindi natin gagawin ngayon dahil mahaba masyado yung proseso nun. Okay, so ayun lang, ganun lang kadali kung paano mag-install ng SSD dito sa Lenovo IdeaPad 330. Okay, so sana may natutunan kayo and see you next time.